Amen. So, dalagon kay Ginoo nga ninasab kita karon o karon nga buntag ay igo gid no nga maka sugod na ta alas utog gid nga alas 9 sa kasultanon. Pero panahon kita maglangan ato ta karon sa patalingong sa pulong sa Ginoo nga pagkadalon karon sa atong igsoon kay kuni pinakaunang higayon nga atong hindi siya patindog karon diri para nga mo-share mi kini sa pulong sa Ginoo. Kay mga pinag ka tuig ka diri na sugod og simba, tulo na no? O tulo na. Mo na nga sige na ni sa kadungog sa mensahe pulong sa Ginoo, nasabtan na po na niya unya usagid sa mga kuan gyud nga madasig ka sa sa pag-alaga, balingkod ka, mao na nga nabi kay panahon nga katong panahon ba nga makatudlo ka o maka pangalagad ka sa Ginoo pinagis pagdala sa pulong mo ni pagbansay ba niya. Ikinahanglan mi ginagay sa simbahan magulili man gud kay nagpasabot ra gyud nga ang pastor niya. Mga pastor ngita gid na og mga mahimo nga ulit-ulit sa iyang panahon kay mas layo magutong na yung kung nga makatudlos pulong sa Ginoo kay para po nga makarelax-relax po ng pastor sa pagtindog sa tubag. So, dita maglangan, salamat sa Ginoo nga sige ni Bible study ni Brother John. O, karon ako nang inising hatagan ni kayo nga mo makashare sa pulong sa Ginoo, no? Hatagan mo panahon ni Brother John, para ikaw may magdala karon sa pulong sa Ginoo. Nga yatag na itong panahon sa iya nga makashare siya. Niya usap po ni sa mga paagi gyud nga ang Ginoo makabuo siya panalangin sa atong kinabuhi. Aside na gud nga sugod ta nga ingon na ni pagitaw kay 50 na daghana dito na pulong tungod kay ni nga yani nga dili pa kayo crowded. Ako kay naala naman yung program sinasan kong tindog para magwali. Muna nga di na ko basta maanad ay importante mahasa ka kay para na maka-share ka sa pulong sa Ginoo di ka mahadlok. So, ako yung bahat karon panahon ni Brother John sa pagdala sa pulong sa Ginoo. Brother John? Ay buntag sa tanan. Eh, Sa di pa na kusugdan ako pulong na ang hirap i-discuss sa inyo. Pasalamat sa akong pastor, di akong pastor na kasi kung maayo para nagkatulong ko sa akong mga kwento. So, mahal ko may impyerno eh. Dapat pagkatulong sa Ginoo, mga nagkumaman kayo. Sirat tagin ko na sa linguranan. Malukhan na ito, lupot kong sigil ko na sa linguranan. Kinakain natin na atong nagana na atong kalimon sa Ginoo. Kaya importante yun sa atong kinabuhi kung nagsige na tao kuhan, kanang lingkod na talihaw, kay makakunan, kung sa sige ni lingkod makakulog mo ka. Mas tayo rin, yung sabot. Pasalamat po kung pastor kay sa iyang mong giingon na rin, nakasayo ni Juan Simba. Mga mapapatingin ingon na kay para kasayo ka Simba ba kay wala po niya giingon na rin, yung kasayo, alas na ibigay ako ni kabuluan. Paula, ingon na rin pa ko. Salamat pastor, labi na sa akong labi ng ngalan na akong Ginoong Kristo. Salamat kayo. So, ini pulong na ang akong i-discuss, kuwan tinanggal ng intro, di ba sa pagkanta na po, namin ang intro, di ba dito chorus. Namin ang intada doon, introduction, di ba? Bahin sa, di na ko maglangan na, ako ng tsukta na. Kaya dito so, pa yung mga tao ba, kaya kasi tagal na bitaw, ito pastor, sa gabi, ilang pagkuha na ko sa pag-study na ko gabi. Ibalik-balik na naman, ibalik-balik naman, nanupit na gali yun. Ibalik-balik na ako study, bakit? Ang nakalan ko sa galing na, gusto ko na talaga, gusto ko na talaga eskwela o college. Siguro naman tayo din eskwela o college. Pero,
Lahi ang pag-eskwela, ini kay bahin ni sa Ginoo. Importante gini sa atin. Amen. Dili ko na study na rin para sa eskwelahan ko ba? Dili tiyaw-tiyaw dili tinuod pa jud. Bahin gini sa Ginoo jud. Kailangan natin ni ato ni ano. Oh. Ang introduction na ako basahon karon may tungkol sa Nangulog ko ba sa kayo? Mahal ka nang excited na lang ba? Excited na lang ba? Kasi mukha na natin karong doktor. Problema na natin pag natin musulog ka ron kasi lumayan ka rin nagulog. Pero sige lang, may naman ng Ginoo kasi mugaya ang mga bansa ko. Ang mga hatag ka na sa mugaya sa ako. Sa ikuan. Ang intro na ako pasawang karon ay tungkol sa kini ang sugilanon sa kapanahuan ni sa kapanahunan ni Moises nga dunay makuha nato nga produkting nga kamatuoran bahin sa pagkinabuhi sa Ginoo. Wala sa panahon ni Moises, nakabasa naman siguro tali, di ba? Yung naroon sa panahon ni Moises bahin sa mga importanteng kamatuoran bahin sa pagkinabuhi sa Ginoo. Karon, atong basahon ang Exodus Kapitulo 1, versikulo 8 to 10. Ang giingon diri, versikulo 8, kana tama na to sa mga Bible, ya na yung Bible, ang tawag ng Bible. Versikulo 8, karon dihay gibarog nga usa ka bagong hari sa ibabaw sa Ehipto nga wala ang kailan ni Jose. Si Jose, hindi mo ni si Jose ang pintuan, ibalik. Si Jose ang ilang gihimugay ng ibalik sa bahin sa mga Ehipto na gikuha si Jose sa mga Ehipto para ilang nasigon si Jose na mao na si Jose mao na himo nila o ano. Basta makita na to ni karon atong Dios na basa versikulo 9. O siya niingon ngadto sa iyang katawan kanawa ang katawan sa mga anak sa Israel mas daghang mas kusgan kay kanato. Versikulo 10, dali sa mga lamong tumalawon nato sila. Basin sila musanay o kini may tapo. Nang sa diha nga adunay may tapo nga ubat, sila makikubang sa ngadto sa atong mga kaaway ug makig-away batok kanato sa iyon pagawas sa ila gikan sa yuta. Tapos ata sa gitan ato sugdo lang ko pag-discuss nako. Amahan na mo nasa langit, salamat sa mga pulong na ihatag nimo karon ng dawa. Lord God, ikaw rajud ang among gitawag sa tibok namong kasiglasin ug wala na ilain pa kay ikaw rajud ang kaminumhanan sa tibok namong katawahan. Kini nga mga pulong, Lord God, akong inspire ikaw ihatag panalangin sa tanan namong mga aning-adiri nga gusto jud namo kami makaangkon ang makakakon sa kamatuoran o pagdawa at kaalam sa matag-usanan. Lord, kami pangayo ang presensya ni Lord, Lord, bukan sa mga suon na nagsimpan nimo sa ngalan ni Kristo, Ginoong Diyos. Amen. Sa intro na atong gibasa, diba? Ang intro na gibasa ang balik diskuan na pagbasa. Kini ang sugilanon sa panahon na ni Moises nga dunay makuha nga to ay importanteng mga kamatuoran bayan sa pagkinabuhi sa Ginoo. Ang hitabo tutok sa nahitabo sa kinabuhi sa mga katawhan sa Dios nga mao ang Israel. Sama usab sa atong kinabuhi karon managsama ang mga nahitabo kanila o kanato di ang kalibutan di dapat nato. So, sa akong nabasa rin, akong nasaktan sa ingon sa akong entrada, sa panahon daw ni Moises, akong nalantaw diri, gidaw-daw ang mga Israel sa mga Ehipto. O ni, kita na ko rin karon, kay nakamay wala ni expedition namin dagang kayo na atong mapuki karon din sa aton. Yun rin na, yun sa man pagkadaw ang Israel sa mga Ehipto. Mabot na tali sa atong kuwan, ako lang ipasa na lahat. Niiling na versikulo na atong nabasa sa katong nabasa ato kanina sa Exodus Kapitulo 1, versikulo 8-10. Niiling na versikulo na atong nabasa atong masabtan
Ngamit ko karon mibati ang tapong kasina sa mga Israelita. Nali na ito, mibati sa kasina. Tungod sa pag-uswag sa paglambo o mayo sa mga katawhan sa Diyos, o nagimo sila o sayop ng mga pulong aron mahilan gamito na rason sa pagdaw-daw sa mga katawhan sa Diyos. O diba? Naana karon na itaw na sa ato karon ng paggamit sa kanang mga lain-lain mga pulong itaw na gihatag sa ato para lang na sampol. Ihatag siya lang Bible, pareha ng puntahan lang ng Mormons. O, ihatag siya sa isang katao para lang niya madali. Sampol lang nato na, di ba ang Mormons, di ba? Ang Mormons, naabaya, wala kaya, ang versikulo nila diha ay may Esther, di pangalan sa tao pa, di ba? Wala na makita diha ang mga versikulo na Genesis, Exodus, wala na akong makita na diha, ay tungkol kay lahi ang ilang pagtuo sa ilang mga Bible na ilang ituuan. Wala, usap ko, ako yung story ko bahin sa kasina, gamay na istorya ni. Mahitungkol di sa usa ka kubreo, usa ka dato. Gamay na gani na istorya, ako lang i-share sa inyo kay siyempre para po na yung tas-tas gamay na itong explanation na. Kini bayan sa usa ka pobre o sa kadato. Kini pobre, kung ikaw masina, di ba? Sa kusina kay law na pinisaya, suya man ang kusina, di ba? Nasuya siya sa dato. Usa ka mga bata pa rin sila, mga edad pa sila ng 13, ang isa ang pobre, mga edad pa sila ng mga 18. Pero ang katong 18, di ba, ang pagkasuya sa usa ka tao, nayag ka na ng maayong dautan, maayong buhat, maayong matarong ba, kanang pinangatan niya ibalik. Kaya nang pagbinaro siya sa daghan pa sa lahat, nayag ka na ng mga dili matarong na mga binuhatan. Karon ang iyang style niya sa katong pobre, gusto niya ang iguhon ng katong dato. Karon ang style niya, sige siya dito sa ilang balay. Kaya gusto lagi niya ang iguhon ng dato na mga 14 anos sa edad, kanya ang datong kuwan, tigulang na, silipin na, huwag nitawa na yung silipin. Bata pa itong 14. Puro din sila mga lalaki. Gusto niya amigo niya. Pag amigo niya, nagkasugod sila na amigo, ang dato. Wala yung nabalo ang dato, napilinig ko, bali na siya ay tawa ko ni plano sa iyang may plano niya sa dato. Kung sa iyang plano, sige siya gingon niya na, bay, dagan kay kwarta na yun, kay dato dito ka. Lahat ka, dagan kay kwarta niya, dagan sa buwan. Gusto nga sa tanong, wala ka. Sa una, uso ba ba itong tanaw mga tamaks? Nabi sa wala, abot naman siguro mga anak. Di tamaks, na salita, kung sunod ka, bayad kang 5, na nagkaitubol, di ba rin, doon kasalidahan, sa unang panahon pa, high-tech naman nun. Karon, yung siya na, ano man, umutanang gala, ang dato na, ano man, pagkada ba, kaya nasumpi. Hindi ka mong nagkagada ng pagkada, kaya ito. Lagi nagkada dito. Ang sama ko, dato lagi ko, pero kung kwarta. Sunod na nagdaw na lang siguro kang lakaw, kaya makita kung kwarta. Sa iyang giguhat, sa sunod at daw, pero kung sunod at daw, sa giguhat akong dato. Sa iyang pagbinaro, ang katong dato, kato na dato, gusto nga nang gawin na dato, isdan, ang ilang simba, piniklis, ano ba? Inuutin na istorya, pero ako lang isa-isa, pero wala akong gusto pang pangalan kayo kasi naimusumbo ko sila. Karon, ang itong dato, namuhag kwarta sa iyong mama. Tungod lang atong pupri. Pagkakuha sa iyong kwarta sa iyong mama, siyempre, ang kwarta sa iyong mama, yung mga kwarta, kaya kasi sa asan na pagutang mga kwarta ba? Utang ko sa lamisa, kaya saan lagi sila kaya nilang puloy alam, sila rin nagpuyo, yung mga anak, wala lain daw. Isang asa rin utang kwarta. Nagkuha pa lang siya sa kalibo. 1,000 ba? 1,000 yung kuha. Pero pagkuha na sa 1,000, wala nang balik-balik siya yung likaan. Kasi siyempre, ito, lagi sa kadagdagan sa kwarta. Ito na.
Pero kita na sila kung pobre, ano siya na, uy, ano ng pobre, uy, sa barkada kita kayo, siyempre, nakakit kwarta ba? Asan ka na? Sana, buha ako sa mama. Iingan na rin ko, halaka, isumbong ta ka. Ala tong pobre. Isumbong ta ka sa mama, nanguha kwarta. Ay, kung isumbong, barkada mo ka. Ala tong dato. Tagaan ka lang kag 500 kung nga man ba. Kung wala, kamarok kayo yung pobre. Kung wala yung mga kwarta ba, mag-aaral pobre ka kamarok kayo. Tagaan yung 500. Di ba niya kung kontento ang kanang pobre kay gusto lagi niya na dako ang iyaha. Gusto lagi na ihakat kanan, ano ba? Ano tayo siya na, nakaw na sila. Nanaw na sila. Ganang bita. Ang nang mabita max, wala ko na. Nanaw sila. Nanaw nila dito. Karoon sa katong dato na bata, gubat sila, pero katong pobre, nagsunod-sunod sa iya, wala siyang papa, kaya ako sa iklamo, yapon. Natagap na yung kwarta ko. Natagap na ng papa sa dato. Katagap ako ba? Nakita niyo sa kalimusaw na dako, na ba na kayo? Daghan na kayo mapalitan, lagi na ko ng kit. Daghan na kayo mapalitan na. Natagap na ng 100. Isang, siyempre, ang nagawin sa yung kwarta, 300 na lang. Pero dahil buhat yung 200. Yan kung dato na. Kita ka sa kwarta. Wala ko nananong tagpita, kasi gaya lang nagpita, kaya ganun ba yung nanakaw pita? Ganun ba yung nanakaw pita, maksa ko? Kasi, nakikita na ko sila. Tanong ba? Wala rin ko palagi, anak kong kuwan, pobre. Pero nakakot saya kasi, ang yung plano ko dahil na, kaya ang kwarta dahil sa dato dahil, kato na yung kwarta na gusto ko sa iyo sa hapit na mataga. Di ba rin, nagsunod na lang siya, kay wala tayo yung mataga, kay nagkunan mo lang din ba, nung nabili na 500. Kaya nagtunga naman sila daan sa pasan para sa tama. Pero, natagod ng 100, natingala kong dato, nakapihan din na lang yung nabili. Isa ko pa, may anak kong dato lang saya, nakita ko yung kwarta. Wala ko kwarta. Pero, mana sila panaw, Tamax, yan ang nagutong pobre. Gutom mo po. Palit sa tagpahal, anak kong pobre ba? Anak tayo kong dato. Pagpalit yan, ay makikwarta niya, tagaan ka na maya ka. Kwarta na, kamay na rin. Ay, bakit ikaw, dato, pa iba, dami na yung kwarta. May bakit na yung kwarta, sa inyo wala ka sa inyo, kay dato pa yun. Sama, palit ka, isumbong na ka sa mama. Kasi siyempre, palit ko ng dato, kay madlog, naging isumbong sa mama, kay nanawag ka ng kwarta. Siya na, palit na siya. Suko, ito ng dato, yan ang dato na. Alam ko na, palit ko pa, ako ko ng dato, English, ang nagpalit pa, ang dato, pag ako nagpalit, na nagulat rin sa mga ba. Palitan na siya ako. Sa una, piso pa man ang palo, ba? Piso pa sa una ang palo. Baliwan natin, ang kagana. Yan na siya. Oh, kan-ana na, ibuhan ng tanan. Kapuan ka ni mo, nawala ka. Ano siya, mapayaw ko ng barkada sa ibuha. Ano siya, anak kong dato. Ito ka, may mahay ka. Hindi na lang ako daw atol. Di mo na kuwan. Kaon na. Di ko, ikaw rin kaon. At ikaw kaon, ako yung kag-isumbong. Kaon na, pupusan dato. Siyempre, isumbong nato lagi. Isumbong. Sa diyan, ang paana ay naging palit, walang mahulog. Kaya, nakulaan naman sila kumaon. Kung sa ginipong nila doon, ginupong nila sa lupa. Sayang kayo, ang siya na ilang ginupong nila sa lupa. Kaya, kasi ibinibisya ko ba kayo, matingala ba yan, kung anong dagan na paano palit, binasa mo ng pagka, matingala, mga uban, mga silingan, mga barkata ng mga bata, matingala, ano siya, gilubong. Sus, karoon ka gilubong man. Igutom lang ko itong pagkabot sa sunod daw, igutom lang ko sila, kung kayo ilang kung paano. Yan ang wala, yan ang pobre na. Ang yan ang dato na itong bayong kung paano kayo. Sayang sa ito. Ayaw na. Hugaw na ako, yung pag nilagdan. Iputos mo itong sulupin. Napangus na to yun. Pagkakaroon ka, napangus na to. Natuwa na ito, kamun. Napanong yung nabili na ng kwarta mo. Napag, wala lang bili. Utuhan din ka lang, ipalit pagpan. Ano siya na. Karoon, katong dataw niya eh. Niabot ang panahon na, niabot ang nagdaw na. Katong dataw, na nagpakita sa pobre. Balik, ang pobre po, di sugot lang muna natin sila magkita, kaya nakakwarta na ba yung 700? Siyempre, may mga na 700, kwarta na, ako na kaya nakakwarta sa orang 700 rin. Karoon, katuloy yung dato,
nakonsensya siya sa kwarta niya, pero mo lagi, wala na yung konsensya sa kwarta na ikuha sa iyong mama, iulit niya sa utanganan, wala na iulit sa utanganan, pero di ko na nagisok-sok sa haligi, 200 pala yung nabilin. Abisip pa nakabatong sa konsensya sa iyong kagalingon, nahatag na yan na ng kwarta na nito sa marok kayo na kubrin. Dami ka marunong kayo na kubrin. Kaya tungkol sa suya kayo, suya siya, kaya tato lagi. Suya kayo siya. Di pa gusto, o atong kabata niya, kubrin, kaya ang pagkakahan kay mapiso siya, mapiso. Ito na lang yung pag-style, naguro na yan. Mato na, pagkahuan ato, sa dihang naging ang iyang mama, nakita sa iyang mama ang bantag ko sa nakinuhan na nakita din niya. Karon, itawag ka na ng iyang mga anak. Insay nagkuha ang kwarta sa akong ibutang diri sa lamisa. Bali, gikuhan sila sa iyang mama ba? Di siyempre, magkilti ba yan basta ikaw magkuha? Nanguhulog na siya, naguspan na, walang una ka nihilak, di siya nagkuha. Anong nihilak mo ka, ikaw nagkuha. Kaya sa kasayo ng iyang mama kasi nagkuha. Di sa ato pa, yung itong dato, yung dato sa iya na, asa, o yan itong yung mama na asa na ng kwarta ka rin. Nagasto na ako, ma. Yan, pero, ang uwan, asa man yan. Nakurot na ba, anak, huwag siyang sumbong natin. Manuwan na sa itong kupri yan. Wala yung muna. Sa ditsong pagkasulti, hindi na kuha ng story niya. Kuha na bahay ko sa suya-suya na ba? Nasuyaan na di balik. Kuha na kayo ng story daw, mga kagiro sa akin ba? Dato ko brief daw. Kailangan tayo kita di ay dapat na masuya, hindi na maayo tayo sa inuulay ng masuya-suya. Kailangan mga natin ang pagkamarunong mo, marunong mo kanan. Sa kung saan mo mga kunan, bakit malibing mo na, yung mga nating barkada, parekin mo na ang barkada, maayo na doon na kay kwarta. Nagkong na kay kwarta. Wala tayo mahimo. Tingnan niyo po ba yung mga dato? Wala yung bali, say-say sa pagtutulog na nasina dili usa ka hito na nasina sa Israelita. Masahan na ko sa lantaw na ko ang kining di ay kuwan di kining na bersikulo na atong nabasa karon. Na dalihan ang hito nasina sa Israelita. Nay kamoturan na angay na ko ini. Unsa na kamoturan na angay na ko ini? Una, ang unstoppable disingugad. Unsa ang unstoppable disingugad? Panalangin na dili mapugan nato. Walay makapugong sa panalangin nga ihatag sa Ginoo. Ang Ginoo mismo matag sa ato. Basahan na to ang Exodus 1:9. Kapitulo 1, chapter 1, versikulo 9. Naawa na sa iman ko, siya minimum na ko sa katawan. Tanawa ang katawan sa mga anak sa Israel. Mas daghan o mas kusgan kay kanato. Tinuunta, kusgan kayo katawan. Ang katawan sa mga tanawa ang katawan sa mga anak sa Israel. Mas daghan, mas kusgan kay kanato. Kusgan kayo. Dahil ikinidod sila, ibalik yung malang tawag sila o mas daghan, mas kusgan kay kanato. Dahil kini sila, nagpamilin niya sila sa Egypto. Bisag imunala na siya, wala sila mahawa sa yuta na ilang ipuyan. Bisag daw-taon na sila sa Egypto. O mauling ingon sa versikulo 1:9. Atong daligatan ko, atong isumpaya, 1:10, Kapitulo 1, versikulo 6. Dali sa malahon, dumalahon ako sila, basin sila mo sana yung ining managabok na sa diha, katunay may ako, nagubat sila yung makikuban sa kanto sa akong mga kaway. Kung mag-away, batok na nato sa inong pagkawas sa nilagitan sa lugar. Ako na lang i-continue ang versikulo 1 o 12. Exodus Kapitulo 1, versikulo 12. Apan sa misamog sila nga ipantos kanila, bisanay sila o ilampo o sila nagsubo sa mga anak sa Israel. Kung ay Israel na ilang hitaw-taw nila, sa ilang pag-antos nila sa Egypto, ilang po na yung silang maayo hinoon sa ilang pag-antos. Wala silang mahawa sa yuta na ilang ipunan sa Egypto.
Lampo na noon dati ng paglampo, mao dahil na nasinahan din sila sa Egypto. Tungkol sa ilang paglampo sa Israelita, Israel. Hindi galing sige. Hindi lang rin. Pero orang wala-wala lang sila ito. Kapuro. Naik komentaryo ng mga na hindi na mga bersikulo anong tunay kung hindi pasto na pagkabot sa tubangan wala sa tubangan. Ako, sabi pa kami, semua apply komentari, ako sa i-continue mo akong iwasan din awli ko na ito ng bersikulo. Ingon itong sa unang hindi, mas dagal ang kusgan ka nato na ito, itaw-dawan nila ang Israel. Sa bersikulo 10, manang na kung sa unang 10, balik ko ng pagpasa, dahil sa malamong, dumadaan ng kusgan, kasi sila sanay, kung kini mahitabo na sa diha mga tunay mahitabo ng ubat sila ikuban sa gasto sa akong mga kaaway o kaaway patong ka nato o sa iyong pagawas ng nagikan sa ila. Gusto sa mga dito nga gubaton nila ang Israel. Kung gusto nila paangkuson para magawa sa ilang itak ang Israelita. Pero di wala sila na isa rin sa ito, hindi mo sila magawa sa ilang itak. Bahala kung saon sila, pinagunaran na sila nila. Nag-antos mo sila maayon ko ang Israelita. Maring mo ito sa pagkakasawa ko ang subos. Balik mo na ako ang subos ko siya. Apan sa bisapon sila ng antos nila, manisama sila o ilang po sila nasupo tungkol sa mga anak sa Israel. Ingon dito, misanay sila o ilang po sa ato pa, isapon sila kalamong bahin sa ilang pag-antos sa ito. Mga tinawin nila. Kini sila, atong apply ng komentaryo mga ison, atong nasayran daw na kita nakauntaw sa Diyos, galing isang pinsa ng kalibo sa pagtubong sa atong paglampo. Ang kinahanglan sa Diyos, na kita kinabuhi niya sa iyang pagkakatago. Ang naging komentaryo ng mga kaya nato sa iyo. Kani ginanatan ako natatay sa tumingon nato, kinusa pagdaw-daw sa ito sa Israel. Diba? Daw-daw ang sa pagdaw ng ito sa Israel. Atong mabasa, kasan ako ang bersikulo Exodus chapter 1, bersikulo 11. Kusa sila libutang sa ibabaw kanila, o mga tigkumala sa trabaho aron sa pagsakit kanila pinali sa ilang mga palasan. O sila bitukod anang kang paraon o mga sudad ng kapiganan sa mga baboy. Ang Pitom o Ramses. Versikulo 13. Exodus kapunda, ang mga yuntuhanan mahimo sa mga anak sa Israel sa pag-alagad uban ang kapintas. Versikulo 14. O sila ang ihimo sa ilang mga kinabuhi na mapait, pinaagi sa magisod, paulipon diya sa minasa o diya sa isa. Diya sa tanang natang sa pagpangalagad sa kapatagan. Ang tanan nilang pagpangalagad na sa tingin silang ipaalagad kanila inubanan sa kapintas. Kung sa dahil komentari na sila, komentaryo ang aanay natin na atong magawa sa komentaryo bahin sa pulong na atong ibasa kami. Ang pagtulungan nga atong makuha ni mao ang nga kung kita diay nakasabot nga ang pagkamatarong mao ni kinahanglan sa Dios. Walay isang pitsa na makahimo sa pagbabag sa atong pagdampo sa atong pagkusbag dinhi sa kalibutan. Tungod kay kini mao ang katuyuan sa Dios alang sa kinabuhi sa iyang kanawan nga may gugma sa pagkamatarong sa Dios. Mao ni kinahanglan kay kinahanglan
kita din nga ginagaan og gayon sa Ginoo na pagkamatarong, kinahanglan matarong ka sa iyahan. Naalibay mo po sa atong mga panalangin sa pagkamatarong. Hindi nga napugan na bibingon gabi na alis pa ka po isiugal na namin natin kung kita nagkinabuhi ka sa matarong bahayan sa atong Ginoo. May punto akong ihatag sa inyo mga punto sa pagtuon na ako karon itaga. Una, kinahanglan nasayop kita ng insang pagkamatarong na anak kita. Ang ato ang Roma chapter 5 versikulo 9. Nan mas labaw pa ingon nga karon. Di pagkamatarong na pinaagi sa iyang dugo, kita maluwas ikan sa kakon pinaagi niya. So, si Kristo nagpalansad sa krus, nagpaawa sa iyang dugo para kita ang atong mga sala mapapas tungod sa iyang dugo. Ganito si Kristo sa krus, nagpaawa sa iyang dugo para kita ang atong mga sala mapapas. So, iyan ang iyan ang pag-deliver. Ipag-deliver na sa Diyos na ikaw matarong. Manigin mo na di pa ka matarong. Ipag-deliver ka sa Ginoo na sa Diyos na matarong. Deliver sa ato pa, ipag-deliver ka ang imong mga pinuhatan at dautang sa una, ipapas na kay tungod kay ikuan sa dugo ni Hesus Kristo, ipapas na tungod sa iyang dugo. Basahan ito ang Salmo 33, chapter 33, versikulo 4. Dahil ang pulong sa Ginoo matarong, ug ang tanan niyang buhat nahimo diya sa kamatuoran. Ano siya? Dahil uban na usad ikaw, ipakamatay ka na sa Ginoo, dahil uban na wala niya akong nagila sa kamatuoran. Nagpakitang tao na ikaw, manigingon dili sa versikulo Salmo kapitulo 33, versikulo 4. Lagi na ang tawag sa ato simba-simba lang, alos-luwas, nagpakitang tao na ito. Kaya para inon siya na matarong. Pero ako tayo sa gawas niya ay umani niya o simba. Okay, hindi pa siya sa simbahan, wala na siya. Okay, umana ng simba. Ako buwan nito, akong uyab nito, nagbulat ka, ako may sabot. Ano ba? Pati kuwan sa mga dalaga ng tao, karon. Okay, kaya humali, simba, kuwan ito. Kung kinahanglan nila ko rin humalong gano'n, eh, kasi nung nakabang sa ako sa paglakaw. Wala siya kinasingkasing pagsimba sa iya. Wala siya kinasingkasing sa pagsimba. Wala siya subalit, hindi ko na siya nasunod sa simba, napakita ng tao sa simbahan. Pero wala kayo siya na kinabuhin sa Ginoo niya. Tungkol kay, ang iyang Ginoo na muna sa simbahan, niya ang iyang dito sa gawas ng ulat. Hindi na tuloy. Nakano ba na, hindi ko niya pong iskutan. Kanang mga sugal, kung saan ko lang sugal. Karoon daw ito magsugal sa akin. Kinahanglan magtalit ko ng simpa. Kinahanglan ko ng simpa, kaya parang dapat ko, kaya ako mangyayang ko sa Ginoo na rin. Ako karoon, apil ko sa akin. Pero hindi kayo natin niyahin sa akin. Ang Ginoo, hindi apil sa sugal. Hindi yung mataraan ay bayan na natin. Apil hindi na hinugal sa ko, kaya sugal lang ka. Mapasiguro na dyan sa simbahan, o tagdalo na, kung magawa sa inyo. Nalay pa malangin ang kamot sa inyo niya. Kung ikaw na minuod ka sa pagsimba, ikaw minuod ka, na kay Kristo sa inyong nabuhay, sa inyong pagpamang sa inyong pagsimba, sa inyong oray na siya. Ato ba sa Salmo 37, kapitulo 37, versikulo 37, yun gani, Ibang ang hingpit na tao kung tanawa ang matarong. Tanawa ang matarong. Kahit ang kahulihan ni anak, tawahan ang bao ang kalinaw. Di ba kita? Sa atong pamilya, nanginanglan may kalinaw, hindi ta gusto bubot.
Hindi na gusto gubot bitaw. Nga usapon sa atong pamuyo, basta kalinaw perminti ang may dato. Kung makayanin mo na siya sa Ginoo, mabot na sa atong na magkalinaw ang atong pamuyo. Perminti kalinaw ang atong pamuyo sa atong pamilya. Dahil sa Diyos. Alam, kuhan, kung ikaw nana ka sa Ginoo, nadawat ka mo sa Kristo sa iyong ginabuhi, hingpit ka na na tao, o matarong, kana diay ang iyong pamilya na ay kalinaw na ipapon sa iyong ginabuhi. Utang tilo na sa atin. Dili kay unahon ng mga barkada, isang asa magaling na nagtuka, na dapat ay ng Canada yung pamilya kayo angin yung unahon kaysa yung mga barkada. Dili na importante yung barkada. Kaya isang kanusa. Kaya na-realize mo na ang barkada, hindi ko na importante. Kaya kung ikaw masakit, wala dyan yung tambong. Isa sa yung barkada, tagal sa yung barkada, mga pila pa na ka, manantig na barkada na yung isa sa nila, may nalang isa, may matabang sa mga inon, pahinag na lang, huwag pag yan kung ka mamatay, wala rin magana. Mamatay ang taka. Laay ko ng patasan, wala rin magana. Dauton ba ka? Hindi na imanala. Mana, ang pamilya, magdapit sa iyong pamilya. Sa asa sila, naadi na kato na yung pamilya. Wala na iputangya ng pamilya. Pero mas tindot ang pamilya kung nagkinabuhin sa Ginoo. Bawal na, iputangya ko na sa ato. Kaya kung saan na ato, di ba ato ang mga kalinaw kung wala yung Ginoo sa atong pamilya. Diba? Magkagubot ang atong pamilya. Magsikiraw, sinumbagay, maglupad ang mga plato, magbubuo kaya magpulo sa balay, wala ta dito, wala ta dito. Yan, muntangan na yung mga anak yun, kung walang naligo ko anak ba? Sauna na to. Naligo ko anak ko, sauna na to. Ako doon, ipasulan ko, wala ka. Ikato man ko, wala ka kung Kristo sa akong ginagawa. O dili Pastor, salamat kay Pastor, dili tungkol sa imo ha. Wala din ko nagkakatong namin. Dili ko magkakatong namin kaya sa panantanan na simbahan na ako nasundan. Huwag bigyan ko nagkakapon, dili rin ko nagkakapon na sa Pastor. Salamat kay sa panantanan doon sa imong dasig sa ako dito sa inyo. Salamat kayo. Ito sa sermon, may ang imong galing ha, may punto sa pagtulong na ako karon galing tumakan sa inyo. Duha ka pa punto na pagtulong na nato karon naing kaduha nga hatan ng punto kinahanglan nga nasayod kita sa kada isa nato gisagop sa Dios nga anak. Gisagop sa Dios nga anak. Untay gisagop sa Dios nga anak. Tanaw na to sa Galacia kapitulo 4 versikulo 5. Aron sa pagtubos kanila ng mga lalong sa balaod, aron kita makadawat sa pagkasinagop sa mga anak. Sa ato pa, gisagop ta niya para mahimong anak sa Diyos. Luna, kita, gisagop ta sa Ginoo para mahimong anak niya. Kala may gisagop ta niya, tanaw na po sa Galacia, kapitulo 4, versikulo 6, paingon sa city. Ug tungod kay kamo nga anak, ang Diyos ipadala sa Espiritu sa iyong anak, nganha sa inyong mga kasing-kasing nga nagatuaw, ama-amahan. Versikulo 7. Tungod dinhi ikaw dili na usa ka kasugoon. Apan anak na o kung anak lang usa ka manulog sa Dios pinagi ng Kristo Jesus. Lola, kay kung ikaw anak ka sa Dios, kinahanglan manulog ka na niya. Importante na niya kinahanglan anak ka man sa Dios, manunulog ka na niya. Dito sa langit o diri sa yuta. Sa langit mao ang mansyon, sa yuta mao ang mga patalangin. Kung ikaw manunulog ka na sa Diyos. Importante na ito. Hindi kayo na duha na kayo kapunto na ito. Tulo na kapunto na ito. Sayot ko ba? Sige lang, kaya at least na-continue man natin. Napalit kayo nagkatulong punto na ito. Tulo na ito tama na ito. So, sa ikatulong punto, kinahanglan na nasayang kita na ang kadakisan ng kanato, liwat yun sa Diyos. O tinuta, liwat yun sa Ginoo pag ikaw manunod ka na sa Diyos. Dili mo na liwat na nga, kapanit mo, nagkakwa sa Ginoo. Hindi.
dili na liwat ka sa Dios batasan. Muna, kaya sila mong batasan o wala siya manaliwat ka sa Dios. O anak anak sa Dios, manaliwat ka sa Dios, liwat ka batasan. O sa Juan Kapitulo 8, Kapitulo 8, versikulo 12, atong basahan niya sa Bible, usa niya si Jesus, usulti pag-usap nga ito kanila na nagayon. Ako mao ang kahayag sa kalibutan ko. Kahayag sa kalibutan ako. Siya nga nagasunod ka na ito, dili magalakaw diya sa paligid, apan makabaton sa kahayag sa kinabuhi. Sa dihang gidawat mo si Yesu Kristo na sa imong kasigkasin. Dili na ta makatago sa Ginoo o sa mata sa tao ang atong mga dili maayong mga ginuhatan. Kaya tungod kay ikaw manunod ka naman sa Dios, di sa ato pa ikaw di mo magbuhat o dili maayo sa imong kagalingon sa imong. Kaya ikaw manunod ka naman sa Dios. Liwat ka na sa Dios. Liwat ka ng batasan. Dili ang itsura. Mga na importante ka na sa tuwa. Sa Mateo 5, dito po sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 14, kamo ang kahayag sa kalibutan. Ang usa ka sugal na napaluna babaw sa usa ka punto dili gyud natago. O mao na tong ingon ako sa inyo na kag ikaw ang kahayag sa kalibutan, dili na ka makatago, dili na ka makatago sa iyong mga dili na ka makatago sa iyong mga sa mata sa Ginoo o sa mata sa tao, sa iyong mga binuhatan na dili maayo. Mato, ako lang yun, naulahi lang yung Spirit. Kini na mga kini mga psikolo karon natay konklusyon na natulog ang konklusyon. O sayo na kayo na human ba? Okay naman. Nakuha yung oras kayo. Gano'n na pastor ba? Tulog ang utang na dili nato kalimtan. Ano yung konklusyon sa ato? Una, di matalo kita sa Diyos. Importante yun na sa ato. Ikaduha, isagot kita sa Diyos. Diba? Isagot ka sa Diyos. Katulo, muliwat kita sa Diyos. Doon pa lang, muliwat kita sa iya. Magwapa rin ako kagabat. Ano sa manchod sa langit? Dito naman kamutak ko yun. Ang resulta na yan ay dapat walay makakubong sa mga bata namin sa Diyos. Ngayon ang gusto ng pinabuhi. Bilang punto, sinsan kayo, kagaling kayo punuman. Salamat kayo, Pastor. Salamat sa kanan mga kaigso na niyadali sa simbahan. Salamat sa inyong simbahan. Salamat kayo. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo. So, ingat ko si Brad John. Karon Brad, ako naging kuan patindogon sa kuan para makashare ka sa pulong sa Ginoo. Para maibawan yung mo ginugon sa kini mag-share ka sa pulong sa Ginoo. Ligid sa iyo no. Ligid sa iyo. Okay, balik ko lang nato tong i-share ni Brad John. Pag-ingon bitaw sa Ginoo nga kato bitaw Brad na katong bahin ba nga ingon dito nga liwat tas Ginoo. Ibayo si Ginoo Jesucristo, aninyo si Ginoo Jesucristo. Si Kristo may gasulti ato. Atod pa niya, ako ang kahayag sa kalibutan. Bisan kinsa makasunod ka nako dili na magalakaw diha sa kangit-ngit. Inunuhan nakabato na kahayag sa kinabuhi. Pag iyon ako ang kahayag, pagbasa nimo sa nakabantay ka sa Mateo Kapitulo 5, versikulo kaya kayo mo gibasa, versikulo 15. Ang mo to, ingon siya na kamo ang kahayag sa kalibutan. So si Kristo pirmi ang yun sa ako ang kahayag sa kalibutan. Sa diyang gidawat na to si Kristo, ingon nga itong personal na manluwa sa Ginoo, ingon po si Kristo, kamo ang kahayag sa kalibutan. Sa to pa, ang kahayag ni Ginoo Kristo ni reflect sa itong kinabuhi, muna nga dili ta katago sa kalibutan. Dili ta katago na. Kita bitaw kung anak ko sa Ginoo, magsagit-sit gyapon. Muna nga. Hello. Pagkita na ingon ko nga kita ba ang mga anak sa Ginoo na kadawat na sa Ginoo. Wala kitay angayan nga dili kita angayan magbuhat o bisan-usan mga butang nga dili uyon sa kabuhaton sa Dios kay wala na kitay angay ba? Pag nadawat na nato si Kristo nga atong Ginoo manunubas ito nga
Gitawag ta og kahayag sa kalibutan. Unya ingon si Kristo nga ang usa ka syudad nga limutan sa ibabaw sa bukid dili makatago. Kay kita bitaw mga anak sa Ginoo, nangawakan ni Kristo nga tumino manluluwas. Bisan kung siya to wala dili ta katago. Bisan kung siya to himo sa kampo. Madaya kung kita sa unahin. Mo na si Kristo wala kinakuan nga dili madaya, wala nga sikreto nga dili mabudya. Mo na kita nga mga anak sa Ginoo ma. Suko man ta mo ulawan ta. Masuko man tag yung ulawan mo na kita, dili kita maghimo og mga butang nga magkapao. Sani makaulaw sa kumbangan sa Ginoo. So, salamat kayo sa panahon nga gihatag ni Rajon para mo share sa pulong sa Ginoo pod. O malawong tagad ko nga maghatag pa ni unugang nga kadasig niya sa pagtuon sa pulong sa Dios, no? So, napatay dito sa kuan napatay 25 minutos. Advance man yung korilo, nagpamay ng 15 minutos. So, ato na lang ihatag sa pusong leader para pas mataas-taas po lang natin pag-explain ang niya sa mensahe sa pulong sa Ginoo. So, ihatag na to ang panahon karon nga to sa to ang pusong leader para sa pag-lead sa ikaduhaan sa pagsimba. Hello. Okay, amen. Salamat sa ito ang kauban sa pagdala sa tao sa Discord. Kajud, kayo mo ang insight ang akong mangkot nga. Ito daw ko ng istorya na kung nung mo po. Lisod daw ato. Lisod daw po niya. Iya daw nakapalang dito. Tama kay pag-amigo po po rin. Dito po mag-amigo po. Eh, mapantay dito sa ito mga amigo. Na? Salamat sa ito salamat sa pulong atong kadunggan diri ha. Sa ito pa pala sa itong second service. Atong pero mga himna. Mugagas. Hello. Ay, siya na anak ba? Ari ko nung natin? Hello. Antay na kay Mugagas itong speaker. Hello. Okay, sige. Sa ito pa pala yun. Itong pero mga himna sa hymn number 13, Are You Washed in the Blood? Itong pero mga himna number 13, Are You Washed in the Blood?